So ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? Siyempre, first of all, congratulations sa inyong lahat. At TP hit tayo sa area na to. Ayan, kita nyo naman, di ba? So far, ito yung ginawa natin nakaraan. So ngayon, delete muna natin yan. Okay, so delete din natin to. So ngayon, gagawa ako ng panibago na para sa akin na pwede kong pag-practicean. Itong Katlos na to, delete din natin yan. So far, kung mapapansin nyo, nakuha yung ating pinaka-TP area dito. Saktong-sakto mga kapatid, no? Kung naparod nyo yung video natin na nakaraan. Okay. So ako, tinitingnan ko ngayon mga kapatid, no? Checking lang ako ng resistance. So ang resistance kasi natin ay nandito sa area na to. Okay. Yan yung nasa area na yan. Yung sinasabi nating resistance, no? Ano pa? No? Yung 125. Yun yung tinitignan ko din. Pero, syempre, wala pa tayo dun eh. Kumbaga sabi nga natin, wala pang price action dun mga kapatid, no? Ngayon, may support tayo. Ang support natin ay nasa area ng checking tayo. 4 hours time frame, punta tayo ng 1 hour. Hahanap tayo. Ako hahanap. Try ko humanap. So far wala pa naman. Key support. Key support. 118. Ang support natin. Yan yun na 118. So far 118 nga ba? Or resistance? Possible na 119 to. Remove. 119 to. Okay. Kung mag-ano ako, no? Kung mag-short term trade ako, mga kapatid, no? Pero syempre ano lang to, ha? So hindi to financial advice, mga kapatid. Kumbaga practice lang, sabi ko nga sa inyo eh. Diba? Practice lang mga kapatid. So, checking ako ngayon. Another short position. Grabe naman si KGX, puro short. No? So, tatry kong mag-short position sa area na to. Siguro yan. So, para at least kahit pa paano, baba lang yung natin. O baba lang yung tawag dito. Mababa lang yung ating olat pag natalo dyan, no? So, tignan ko to. Mali pala. Sorry yan. Possible, pag pumasok yan ng 119,200, no? Or 119,300, we'll try na mag-short position. Yan. Or, pwede naman ngayon, kung sakali, no? Na mag-short position. So, para sa akin pwedeng ayan ang sundin or pwedeng ito ang sundin. Para sa akin yan. Kasi ang tinitingnan ko dito, at least kahit pa paano, mababa lang ang aking ang aking talo. Kung sakali. Pero practice lang yan mga kapatid, okay? Pwede nyo naman taasan, no? Pwede nyo hanggang 19,500. Pwede tayo mag-TP ng 19,500. Tapos subukan nyo lang din mag-times 25 leverage para hindi masakit, no? So, yan yung ating bias ngayon, mga kapatid, no? So, titignan ko lang yan, So, hindi to financial advice, mga idol, So, ito yung aking target, okay? For the XRP naman, kung mapapansin nyo ang XRP, matagal na natin tong TNA, no? XRP matagal na yan, 1 week time frame ngayon, no? Kitang-kita nyo naman. Ayan yung TA natin na nakaraan sa XRP at ganda naman ang kinalabasan. Ang target ko nga dito $4 eh. Pero nilagay ko lang muna is 3.6 or 3.5. So, ayan lang siya. Yan yung target natin dyan. So ngayon, check natin ano yung mga possible news, no? Kasi ang daming nag-ano ngayon no? Si Jerome Powell, no? Kumbaga, puro Jerome Powell yung nakikita natin sa news, mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Kasi pinagre-resign na siya, ipa-fired daw siya, no? So makakatulong ba sa ekonomiya na pinard mo si Jerome Powell, no? Para kay Donald Trump, yes. Kasi para at least magkaroon ng cut rates, no? So yan naman ang habol ng lahat. At kapag natuloy yon at nagkaroon ng cut rates, lilipad ang market. Sabi nga nila,
possible daw magkaroon ng 20 trillion, no? Market cap, no? So, grabe yun, mga idol, no? Kayo, anong tingin nyo dito, no? Dapat ba na anuhin si Powell, no? Tanggalin o para lang tumaas yung economy, para lang sa crypto, ganon? Kasi ako nakikita ko maraming pro-crypto na gusto talagang umalis si Powell para at least kahit papaano, di ba? Karoon ng cut rates. Pero kayo, anong tingin nyo? Okay ba yun? Ako, nag-iisip ako para sa crypto, oo, kasi nakikita sila. No? Pero, sige. Siyempre para sa akin, no, magandang topic kasi highly speculative, 'di ba? Etong tong topic na to. Siyempre, yung Fed Chair Jerome Powell, no, yung pangalan na yan, magre-resign o matatanggal. Malaking usapin talaga yan sa financial world, 'di ba? Headlines yan, no? Like kumbaga parang usual makakuha siya ng attention talaga. Makaka-epekto to dun sa interest rates, no, inflation and crypto market talaga. Ano yung potential market impact kung sakali na mawala si Jerome Powell, no? Kung totoo man yan, I think lilipad talaga ang crypto dahil mawawala ang syempre yung hawkish stance ni Powell, di ba? Magbabago yung Fed policy outlook, possible pivot o 2 rate cuts yan, di ba? Traders will react to uncertainty. Possible 'yon. Tapos ano ba? Pwedeng engaging visuals, 'di ba? Malinaw at strong ang image ni Powell kasi, 'di ba? Naka-podium at may flag pa na backdrop, 'di ba? Di ba? So para lang sa akin pinaka ko dito, syempre matutuwa merong crypto kasi nga panigurado magkakaroon ng good cycle. Para lang sa akin kasi nga syempre Powell, bakit bumagsak ang Bitcoin from 110 nung umpisa? Dahil kay Powell, kasi ang sinabi ni Powell that time, walang regulation na kailangan bumili sila ng Bitcoin, and then nagkaroon ng big drop, di ba? So para umangat si Bitcoin, siguro talagang kailangan mawala si Powell. So yun lang yung tingin ko dito, mga kapatid. Dito naman sa sinasabi ni President Trump, no? Ako tingin ko dito, syempre itong post na to tungkol to dun sa isang update mula kay President Donald Trump tungkol dun sa Genius Acts at Clarity Act, no? Syempre kaugnayan to yung regulation ng technology, yung posibleng pati crypto regulations, di ba? So, sabi niya dito, si President Donald Trump daw ay nasa Oval Office. Ayan, nakalagay. 11 and 12 congressmen or women, no, na kailangan para maipasa ang Genius Acts, no? Tapos, ano ba ibig sabihin yan? Matapos ang mabilis na diskusyon daw, nagkasundo sila, naboboto sila, no? Sa kinabukasan, bukas, no? Talaga, no? Bukas ng umaga para sa batas na to. So magkakaroon ng galawang market. Kailan ba pinost to? 3 hours ago, nila. So bukas. So tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Grabe, no? Nag-ano pa naman ako ng short dito. So tingnan natin ano mangyayari dito sa short. Baka maging short men to. Maging short men. Baka masunog tayo nito, ha. So, yun lang. So, titingnan natin lahat yan. And then, ano yung possible na effect nito? Itong Genius Acts at Clarity Acts na to. Posibleng may kinalaman to sa AI, blockchain, o crypto regulation. Siyempre, kung may pasa yan, maaaring magbigay yan ng klarong legal frameworks, no, para sa mga crypto companies at investor tulad ng sa US, no? I think example na lang natin US, no? Market reaction, possible magkaroon ng positive sentiment sa crypto market, lalo na kung pabor ito dun sa innovation at regulation clarity, no? Tapos sasabay pa yung pag-resign or pagtanggal ni Jerome Powell. Diyos ko Lord, 'di ba?
So, grabe mga news, no? May mga puro positive yung news, mga idol. Tapos ako, nagbabalak mag-short. Nagbabalak mag-short, no? So, yun lang naman yung sa akin, no? Hindi naman financial advice, pero still, yun lang yung nakikita ko sa market, mga kapatid. Okay? Para sa akin, pag nag-resign si Jerome Powell, lilipad ang market. No? Kahit matanggal siya, lilipad ang market. Wow, bumababa, oh. Galing, ah. Di ba? Lilipad ang market pa rin, pero mas maganda pag-isipan pa rin ng government yan kung ano yung maganda, di ba? So, syempre, pag pro-crypto ka, tuwan-tuwa ka dyan, di ba? So, yun lang naman yung nakikita ko dito, mga kapatid, at sana maging tama tong hula natin, mga idol, no? So, ang ganda ng trade na to. So, ang ganda ng call natin dito. So far, so good. Very good. At sana lahat ng TA ko ngayon medyo tumatama-tama, no? So, mas maganda mag-practice din kayo, mga idol, no? Para at least kahit papaano, lahat tayo marunong, di ba? Lahat tayo may bias para at least, di ba? Tapos comment kayo sa ilalim. Tapos nasaan na kaya yung mga basher ko dito? Dito. Pagka tumatama TA ko, tahimik eh, no? Pero pag mali yan, sure ball yan. No? Mali yan. Matalo ka lang ng 100. Tingnan mo. 100 pesos. Diyos ko. Tuwan-tuwa na yung mga yan. No? So, yun lang, mga idol. At saludo sa inyong lahat.